Sa papahuling liwanag ng araw, ang paligid na balot ng abo ay puno ng mga bungo, isang malinaw na patunay ng isang malagim na patayan. May kakulangan ng mga manggagawa sa perfume, kaya kahit ang binibini ay kailangang magtrabaho. Nagulat ang bida natin nang malaman. Ibinunyag niya sa kanila na nasa panganib ang kanilang lupain ngayon. Nagulat ang tatlo nang malaman ito. Pinaalalahanan niya si Hubert na nananatili pa rin itong isang Sixth Circle Mage. Pinatatahimik naman ni Hubert ang mga elder dahil sa ini. Nagulat si Hubert sa narinig. Tinanong niya kung talagang gusto nito ang babae. Ibinunyag ni Ghislaine na naniwala siya na balang araw ay makakagamit din siya ng mahika kung magsisikap lang siya ng husto. Habang lalo niyang pinag-aaralan ng mahika, nagpakatatag si Tomos. Sinabihan niya si Zwalter na hindi nito kayang isipin ang dami ng dugong dadanak dahil sa kanyang hangal na desisyon. Ibinalita ni Scoven na lahat ng teritoryong pinadalhan nila ng mensahero ay tumangging tumulong. Sabi ng teritoryo ng Zimbar at Raot, alam nilang kamatayan ang sasapitin nila kapag nalapitan sila ni Ghislaine. Inutusan ng ating bida ang kanyang mga sundalo na magsagawa ng full charge. Mga baluktot na simbolo, mga babala ng isang bagong banta. O baka naman, ng isang bagong pag-asa. Sa dapit umaga, nakatayo siya roon. Ang nakaligtas. Ang kanyang tingin ay puno ng determinasyon at paninindigan. Sabi ni Ghislaine, sasabihin na lang niya ito mamaya. Sumugod si Kerr kay Ghislaine, pinayuhan niya itong gawing makatotohanan ang kanyang mga pagyayabang. Hindi niya binigyan ng pagkakataon ang bida natin na makaganti ng. Sinabihan niya silang hindi nila makukuha ang resulta na gusto nila kung hindi sila magkakaisa ng boses. Sa isang puno, sumigaw siya para humingi ng saklolo. Nilapitan siya ng isa sa mga kasamahan niya na may dalang palakol. Sinabi niya sa kanila na tao lang din ang ating bida. Sabi pa niya, isang pagkakamali lang ay maaari na silang Ipinaghahagis niya ang kaniyang mga kutsilyo sa ulo ng mga halimaw. Pagkatapos nito, tinawag niya agad ang kaniyang master. Bago pa man makaporma ang ating bida, hinampas siya ng ahas gamit ang buntot nito. Ginamit ni Ghislaine. Pumasok ang babae sa silid na may dalang isang kahon. Sinabi ni Ghislaine sa mga lalaki na hindi niya sisimulan ang pagpapaunlad. Masyadong maikli ang panahong ito para makabuo sila ng network para sa pagbebenta. Sabi niya, sasamantalahin nila ang kahinaang ito. Inilagay niya ang kanyang kamay sa leeg para kumpirmahin ito. Sigurado si Ghislaine na nasa ibang lugar siya kanina lang. Unang tinutunaw ang biktima gamit ang lason na galing sa loob. Dahil dito, mas madaling natutunaw ng halimaw. Magaan ang pakiramdam niya at napansing nasa sarili siyang kwarto. Naalala niya na pinatawad na siya ng kaniyang ama. Napaisip siya kung humalo ba ang enerhiya ng Blood Python noong sinusubukan ng kanyang mana core na i-neutralize ang lason nito. Hinawakan niya ang mukha nito at sinabing labis siyang nagulat nang bigla itong mawalan ng malay. Tinanong niya si Ghislaine. Naniniwala itong dapat siyang maging sandigan ng mga tao sa kanilang lupain. Sinabi niya sa ating bida na napagtanto niya na ang mga tira ng kanyang ama ay may sapat na lakas para pasukuin kahit ang mga malulupit na barbarian sa Hilaga. Marami siyang hindi natutunan dahil hindi naman siya dumaan sa formal na pagsasanay. Malinaw na itinuro ng kanyang ama ang mga kahinaang. Pagkasabi nito, naglakad na si Zwalter papunta sa labasan. Napaisip naman si Ghislaine sa kanyang mga responsibilidad. Habang malalim ang iniisip, napagtanto ni Ghislaine na kailangan niyang malaman ang bawat pasikot-sikot sa kastilyo. Habang nahihirapan si Elena na paalisin ang kanyang kapatid, naalala niya ang nangyari kanina. Isang knight ang nagpatalsik ng espada sa kanyang kamay. Dumura ng dugo ang ating bida nang umatake ang knight na iyon. Sumusunod lang ang mga ito sa utos ng duke. Nangako si Ghislaine na hindi niya hahayaang mangyari ang kanilang. Pero hindi magiging madali para sa kanila na maibalik ang dati nilang karangalan. Pero sa kabila ng lahat, pinili pa rin ni Ghislaine na nairita ang mga mage nang mapansing nakatitig sa kanila ang mga mersenaryo. Gumamit sila ng ibang spell at ginamit iyon. At pinahinto sila. Agad-agad, gumamit siya at ang kanyang kasama ng mahika para patayuin ang mga armor at galit na galit si Belinda nang marinig na tinawag silang mga pulubi. Hinamon niya itong bumaba at sabihin yun ng harapan. Sabi niya, kailangan muna nilang abisuhan ang Tower Master. Inutusan niya ang gugwardiya na ihatid ang ating bida at si Belinda sa reception. Nagtataka rin ang mga kaibigan ni Alfoy kung bakit dinala pa siya ng teacher niya sa tower. Ang blonde na lalaki naman sa tabi niya. Tinanong ni Ghislaine ang bugok na to kung ang ganitong ugali ba ang tinatawag nilang magic research sa loob ng Flame Magic Tower. Nakiusap siya rito na dalhin siya sa training field. Nagulat si Fergus nang marinig ito. Tinanong niya ang kanyang amo kung bakit.
Nang matumba ang ating bida sa kanyang mga tuhod, sinabi ng knight na may pulang buhok at gininto ang armor na tapos na ang lahat para kay Gizlin. Ang bida natin natutustahin niya ito ng buhay. Tinanong naman ni Belinda ang kanyang amo kung ano ang dapat nilang gawin. Siya na kaya na niyang durugin ang Crimson Magic Tower gamit ang mga runestone na ito. Sa imahinasyon ni Hubert ay sombrero, ang mga runestone mula sa isang mahirap na teritoryo ay may posibilidad na peke lang. Bibilhin niya ang lahat ng yon dahil sa busilak ng kanyang puso. Pero ang sabi niya, bibilhin niya ang mga ito sa presyong mas mababa kaysa sa mga. Dismayado nang marinig ito. Hindi sila makapaniwala na ganoon kabilis itinigil ni Hubert ang kanyang pagyayabang ng may ngiti pa sa kanya. Naniniwala sila na masyadong inosente ang bida natin para maintindihan ang takbo ng mundo. Sabi ni Hubert kay Gizlin, hindi ganito ang pakikipagnegosasyon. Sabi ni Gizlin, mukhang hindi naman daw interesado ang Tower Master na bumili. Sabi pa niya, ang dobleng presyo ay discount na nga eh. Tumayo si Gizlin at nagpaalam na kay Hubert. Pagkakita rito, agad na nagpanik ang Tower Master. Pinuri ni Gizlin ang matanda dahil sa pagiging matalas nito. Ipinaliwanag niya kay Fergus na namatay na siya at muling nabuhay. Sinabihan naman ni si Gizlin ang Mercenary King at isa sa 7 pinakamalakas na lalaki sa buong kontinente. Nang may ngiti, sinabi ng knight na tapos na ang digmaan. Nalalago ang talento nito sa tamang gabay. Sinabi niya sa sarili na siguradong ire-recruit niya ang babae sa buhay na ito. Mas mataas pa sa Pertium, at gawin si Vanessa na kanyang eksklusibong mage. Sinabi niya kay Hubert na ito ang mga kondisyon para kanya na nakatuklas sila ng isang napakalaking runestone vein sa kanilang teritoryo. Sinabi niya na ang nakita nila kanina ay nakikipag-usap kay Alfoy. Sinabi niya rito ang mga nangyari. Tinanong ng bata ang kanyang amo kung bakit kailangang siya pa. Sabi niya, hindi niya matanggap na ang tagapagmana ng Magic Tower ay ipapadala lang sa ganitong kaawa-awang teritoryo. Sinabi niya na ito naman talaga ang trabaho ng babae sa Magic Tower. Kaya naman daw dapat lang nagawin nito ang mga gawaing bahay. Agad na pinalibutan ng mga mersenaryo ang mga mage at itinutok ang kanilang mga espada sa kanila. Sinabi ni Alfoy na gawaing barbaro ang ginagawa. Tinanong niya kung mas gusto ba nito noong nandoon pa siya sa Magic Tower. Sinabi niyang tutulungan niya itong makapag-adjust sa kanilang lupain. Nagagawa niya ito kahit sa gitna ng magulong labanan. Pinagdurugtong niya ang mga mana particle na lumulutang sa hangin at ang lalaking ito ay kabilang din sa 7 pinakamalakas sa kontinente. Kilala siya bilang ang marangal na knight na si Eden. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi, galit, at puot. Ang kinalabog niya matapos ang matinding paghahangad sa mahika ay nalaman ng kanyang guro na puputulin na ng tower ang suporta sa kanya. Tinanong niya si Hubert kung alam ba nito. Sinabi niya rito na walang lugar sa mundo kung saan ang dilim ay nananatili habang buhay. Pinangakuan niya ito ng liwanag. Tumalsik ang mga sundalo. Nawasak ang pader at bumagsak sila sa labas. Sinabi ng lalaki sa kanila na hindi pa nga siya nag-iinit. Sinabi ni Count Dard sa kanya na pinatay ni Gizlin ang kanyang anak. Sinabi niya na maghihiganti siya. Sinabihan nila ang ating bida na masyadong matapang ang kanyang paratang, pero alam ni Walter na ang mabuting bagay ay maaari ring magdala ng krisis. Bukod dito, may nakita ring iba't ibang mga siege weapon. Nagsimula na ring magtayo ng mga kuta ang mga tropa. Tinanong siya ni Walter kung ano ang ibig sabihin ng kanyang pagtataksil. Sagot naman ni Tomos, namatay ang pinakamamahal niyang anak. Tumalikod siya at sinabing pagsisisihan niya ito. Humarap si Randolph sa kanyang Panginoon at nakiusap na ipaubaya na lang sa kanya ang dapat silang maghanda para sa isang depensibong labanan. Nagulat ang konde nang marinig ito. Ipinaliwanag ng kanyang anak sa kanya. Hindi maganda ang tensyon sa paligid. Sabi ni Belinda, talagang sumiklab na ang giyera. Sumang-ayon naman si Gizlin. Sinabi ni Gizlin sa kanya na madaling mapapansin kung malaking hukbo ang kikilos. Pero kung ito ay isang elite unit na nakacamouflage, at sinabing buti na lang at kumampi sila kay Count Desmond. Salamat sa tulong nito, makakapag-relax lang sila sa likuran ng walang kahit anong. Bago pa man sila makabawi, tinumba na sila ni Gizlin at Gillian. Sinunog ni Gizlin at ng kanyang mga tauhan ang buong kampo at pinatay ang bawat sundalo doon. Sinabi niya sa baron na hindi siya nakikipag-usap sa mga taong tulad nito. Si Gillian kung sa tingin ba nito ay kaya niya ito. Napangiti si Gillian nang marinig ito. Sinabi niya sa kanyang Panginoon na gagawin niya ito. Agad na inutusan ni Walter ang kanyang mga tauhan na makipaglaban ng malapitan. Sinabi niya sa kanila na hindi nila dapat hayaang makuha. Sinabi ni Scoven sa kanyang amo na lahat ng mensaherong pinadala sa teritoryo ng Lois ay nawawala, kaya wala silang nakuhang sagot. Tinapik ni Victor ang pisngi ng Count. Sa seryosong tono, sinabi niya kay Count Daggard na hindi nila kailangan ng anumang supply.
Sa pader ng kastilyo, makikita ang mga kaaway na umaakyat sa mga pader. Pinagtataga sila ni Walter at ng kanyang mga knight. Nawasak ng sibat ang bato nang tumama ito. Namangha ang lahat ng makitang naharang pala ang kanilang tira. Tinawag ni Alfoy na mga hamak na magbubukid ang mga sundalo at nagmakaawang pakawalan sila, sinabi niyang mga mage sila. Makikita natin si Vanessa na sinusubukang gumamit ng mahika, pero halos hindi siya makapaglabas ng kahit kaunting enerhiya. Nagmakaawa si Alfoy para sa kanyang buhay. Tinanong ni Vanessa ang bida natin kung para saan ito. Sagot ni Ghislaine, gumagawa lang siya ng mga paghahanda. Pagpihit niya, nakita ni Walter ang isang grupo na mabilis na tumatakbo patungo sa kastilyo. Agad niyang napagtanto na ang pangkat na ito ay kay Ghislaine. Inisip nila kung halimaw ba ang nasa harap nila. Itinaas ni Ghislaine ang kanyang espada at binuksan ang kanyang helmet. Bago pa man maabutan ni Gilean ang count, may biglang humampas ng sandata sa kanya mula sa gilid. Sinabi niya na ito na ang pagkakataon para ubusin sila. Sabi pa niya, siya na mismo ang magpapabagsak sa mga siege tower. Nakita niya ang napakaraming sundalong nakahandusay sa lupa at ang kawan ng mga kalaban sa paligid ng tower. Sunod naman niyang ginilitan ang lalamunan ng isa pa. Hinarang niya ang atake ng isang sundalo at inilapit ang kanyang espada rito. Sundalo at tinanong kung hindi pa rin ba nabubuwag ang pangunahing tarangkahan. Ipinaliwanag ng sundalo na ang depensa ng gate, atake, pero napugutan ang kanyang kabayo. Tumalon siya kay Victor mula sa itaas at inatake ito, pero madali. Tinanong ni Kerr ang bida natin kung mas malakas ba si Victor sa kanya. Sabi ng bida natin, si Victor ang pinakamalakas sa lahat ng nakalaban niya. Ayaw niyang mag-aksaya ng oras sa kabalyerong ito. Napansin niya na ang kalasag ni Adon ay kayang sumalo ng mga atake mula sa kahit. Pinakiusapan niya itong gumawa ng paraan dahil kinuha nito ang kanilang mana. Habang hinihigop ang kasabay nito, sinabihan ni Victor si Sir na umasta na lang na mersenaryo kung mersenaryo talaga siya. Pinayuhan niya itong alamin kung kailan dapat umurong. Mabilis na ginamit ni Adon ang kanyang kalasag para harangin ang atake. Habang nakatayo sa ibabaw ng kabalyero, bahagi na ng kanyang kalooban, ang mga sandata kung saan niya ibibigay ang pinal na dagok. Ang liwanag ng kanyang mga armas at enerhiya ay kumikislap, hudyat ng huling yugto ng kwentong ito. Nakikita natin ang mga gugwardiya na nababalot ng mahiwagang liwanag na naghahanda para sa kanilang huling depensa. Nakatayo sila sa pagitan ng kaayusan at kaguluhan, sa pagitan ng tagumpay at pagkatalo. Ang desisyon nila sa sandaling ito ay magbubunga ng mga epektong panghabambuhay. Ang bida, sa harap ng mga hadlang na ito, ay naghahanda para sa mapagpasyang hakbang na magtatakda ng resulta ng buong gulo. Ang kanyang determinasyon, galing, at kapangyarihan ang susi sa tagumpay, at kapayapaang hinahangad niya para sa kanyang sarili at sa kanyang mundo. Sa nakabibinging katahimikan, na namayani matapos ang hagupit ng labanan, mag-isang nakatayo ang bida. Sa paligid, niya ay ang mga guho ng dati ay isang battlefield. Hay salamat, tapos na rin ako sa kanila. Buntong hininga niya habang pinagmamasdan ang bakas ng pagkawasak na patunay ng kanyang pagkapanalo, siya ay lumapit sa isang maringal na pinto na maaaring magdala sa isang bagong simula o sa dulo ng kanyang paglalakbay. Pinag-iisipan niya. Ang hinaharap na naghihintay sa kanya, ang mundong magbabago dahil sa kanyang mga desisyon at kilos. Pagkatapos ng isang mahaba at nakakapagod na laban, huminto muna ang bida sandali para huminga at kumuha ng lakas. Nakatayo siya sa harap ng isang lagusan patungo sa siniguro ni Ghislaine na ayos lang iyon. Hindi niya akalain na ganito pala katindi ang kakayahan ni Gilean. Nang makitang sa wakas ay nakarating na sila, tumingin si Gilean sa lungsod at tinanong ang kanyang Panginoon kung iyon na ba ang Pertium. Ito ay isang labanan para ubusin ang lahat ng may kaugnayan kay Duque de Lin. Bahagya kasi itong nawasak noong huling labanan laban sa mga orc. Naiintindihan na niya ang mga responsibilidad ng isang Panginoon ng lupain. Uminom ng tsaa si Walter at habang wala siya, nagtaka si Ghislaine kung ano ang pinagsasabi ng kanyang ama. Tinanong ni Walter ang kanyang anak kung totoo bang pinapatay niya sina Jamal. Nagulat si Walter nang marinig ito. Sinabihan naman ni Homer ang bata natin na tumigil na siya kung pera lang ang hihingi niya. Sinabihan niya si Ghislaine na wala silang mapapala sa pagharap sa mga halimaw na iyon. Tinanong naman ni Ghislaine si Gilean. Hindi matanggap ng kawawang lalaki ang realidad na ito. Sinabi niya kay Ghislaine na noon pa man ay isa na. Tinanong siya ni Gilean kung sigurado ba talaga siya rito. Ipinaliwanag niya sa kanyang amo na ang mga mersenaryo ay magugulo at mahirap pasunod. Umaakyat sila sa isang burol. Nasa labas lang ng teritoryo ng Zimbar ang mga mersenaryong
Nakadena at kawit ang mersenaryo habang nakangisi. Sinabihan niya si Gilean na huwag nang umasang makakauwi. Gamit ang kadena, lumipad ang lalaki sa kanyang tabi nang walang kahirap-hirap. Sa sandaling lumapit ang lalaki sa kanya, agad. Kier. Tinanong niya sila kung bakit nila siya hinahanap. Para kay Ghislaine, isang hangal na tanong ito, dahil tao ba siya para subukang guluhin ang ganoon kadelikadong gubat? Dito na inamin ng ating bida na siya ang batang. Sinabihan niya ang bata na ang ginagawa lang nito ay mga walang kwentang pang-aasar. Tinawag niya si Ghislaine na isang paslit na walang kamuwang-muwang. Ang talunan ay kailangang sumunod ng lubos sa mga utos ng nanalo. Sa madaling salita, ang talunan ay magiging. Bumalik si Ghislaine sa kanyang pwesto. Hinila niya ang kapitan palapit sa kanya nang may mapagmaliit na tingin sa kanyang mga mata. Nilakasan ng knight ang kanyang boses at tinanong ang ating bida kung paanong ang isang walang kwentang bastardo na tulad niya ay nalaman ang mga nangyayari. Lumapag siya sa kabilang bahagi. Pagkalapag niya, napansin ng ating bida na may nararamdaman na siyang sakit sa kanyang binti. Napangiti ang mersenaryo. Gusto niyang makitang naghihingalo si Ghislaine para lang mabuhay. Ito lang ang tanging paraan. Nagulat ang mga mersenaryo nang makitang nasugatan na naman ang kanilang kapitan. Sa halip, nirelax niya ang kanyang katawan at ibinaling ito para makagawa ng sariling diskarte. Hindi akalain ni Gillian na malalampasan. Gusto niya itong itapon sa labas ng bilog, sigurado siyang mananalo siya kapag nailabas niya ang katawan ni Ghislaine. Nagulat si Kier nang marinig ito. Ikinalat ni Ghislaine ang kanyang kamao. Mangyari ito. Inutusan niya silang patayin si Ghislaine, agad na hinawakan ng mga mersenaryo ang kanilang mga espada. Kahit ano. Tiningnan ni Ghislaine ang katawan ni Kier. Inisip niya kung sapat na ba ang ginawa niya. Sinabihan niya ang kamay. Takot na takot siya nang makita ito. Sinabi ni Ghislaine sa kanya na pamilya na sila ngayon. Bago pa man siya matapos magsalita, ginamit ni Ghislaine ang kanyang binti para sipain ang mukha ng lalaki. Inutusan ni Gordon ang mga lalaki na lumapit sa kanya. Sabi niya, makakatulong ito para maging mas nakakatakot. Sisimulan na nila ang paggalugad sa kagubatan ng mga halimaw. Sa susunod na eksena, makikita natin si Belinda na tinutulungan. Naniniwala siya na narinig na ng lahat ang mga bali-balita na ang kagubatan ay isang lugar na puno ng mga panganib na hindi pa nararating. Marami pa siyang matitirang pera kapag nagtagumpay ang lahat. Binalingan niya si Belinda at tinanong kung nagtitiwala ba ito sa kanya. Na nakuha ni Ghislaine sa dati niyang buhay, ang kagubatan ay napakalawak, sobra-sobra talaga. Kanila. Sabi naman ni Ghislaine, ayos lang yon. Sabi niya, mas mabilis silang matatapos kung mas maraming kamay ang tumutulong. Akala niya ay mas mura ang mga sulo kung gusto lang ng bida nating gumamit ng ilaw sa gabi dahil sa kawalan ng. Sabi ng mga tauhan, oo nga. Lumingon si Gordon at tinanong ang mga lalaki. Sinabihan ni Ghislaine yung lalaki na lumapit sa kanila kung ayaw niyang mamatay. Nainis naman yung lalaki ng Tinanggal ng ating bida ang kanyang helmet at sinabi sa lalaki na maaari pa rin silang sumubok na sumakop. Mag-focus muna sa depensa hanggang sa makuha ang susunod na utos. Sumunod naman silang lahat. Belinda na maghandang ibato ang mga oil lamp habang binabantayan ang mga mercenary ng Cerberus. Itinaas ng bida natin ang. Sinabihan sila ni Ghislaine na huwag hihinto. Inutusan niya silang ituloy lang ang pagbato hanggang sa matusta. Laman kaya sila naglalabas ng usok. Nang mawala ang usok, nakita na. Sabihin niya ito, isang derusent ang agad na pinatumba ni Ghislaine. Nagulat ang mga mersenaryo sa sinabi ni Gilean. Dito ay, itanim sa kanila ang determinasyon na gawing posible ang imposible. Gusto niyang maipasa ang lakas. Grupo ay nakaharap din ang mga kakaibang sinaunang ibon. Nang mas lumalim pa sila sa kagubatan, nakatagpo sila ng isang higanteng daga. Sinabi ni Ghislaine sa mga mersenaryo na malayo pa ang lalakbay nila. Inutusan niya silang ipagpatuloy ang pagputol sa. Walang nangyaring masama sa nakalipas na 2 gabi. Sa kabilang bahagi ng kampo, makikita ang lalaking hingal na. Sinabi niya sa lalaki na mananalo siya sa digmaang ito at maging sa susunod pa. Pagkasabi nito, tinawag na niya ang susunod na gagamutin. Gulat na gulat si Mayus nang makita kung gaano kabait si. Pumunta ang grupo sa isang bahagi ng kampo kung saan walang tao. Tinanong ni Belinda ang kanyang amo. Pares ng mata ang biglang kumagat sa kanyang balikat.
Napasigaw si Gordon sa sakit. Nagulat ang mga sa mga lalaking nagsabi kay Gordon na mali siya ang nagtanong sa iba kung bakit sila nagkakaganito, pero biktima papunta sa dilim ang kanilang kasanayan. Iyon ang kanilang paraan ng pangangaso. Sa narinig, tinanong niya ang kanyang amo kung may paraan ba para magawa ito laban sa daan-daang mga invisible na halimaw. Na hindi ganoon ang sitwasyon. Sinabi niya na sila ang may hawak ng alas sa laban na ito. Nagulat ang habang may ngiti sa kanyang mga labi, sinabi niya na mayroon silang mga magic scroll. Kinala Hindi nila inaasahan na ang mga ganitong klaseng nilalang pala ang nakapaligid sa kanila, agad na sumugod ang mga follower sa kanila. Tinanong niya kung alam ba nito ang dahilan kung bakit siya ang laging mananalo. Nang may ngiti sa kanyang mukha, ibinunya agad na sumunod ang mga mersenaryo sa kanyang utos. Biglang sumigaw ang isa sa mga follower at nagbigay ay malaki na ang ipinagbago. Naghanda siya at sinabihan si Ghislaine na naintindihan niya ang utos. Naghihiyawan sa tuwa. Hindi sila makapaniwala na nakaligtas sila at nanalo sa laban. Agad namang tumakbo si Belinda sa bida natin. Mga bundok. Napaisip siya kung tapos na nga ba talaga ang panganib. Habang nag-iisip siya, lumapit si Belinda at dahil malayo-layo na rin naman sila sa labanan. Lumingon si Mayus at tinawag silang mga hangal, sinabihan niya silang. Sabi niya, ngayon lang niya nakitang ganito kasipag ang mga batugang mersenaryo. Pero sinabihan siya ni Gilean na kahit nga naliligaw na halimaw, wala silang nakasalubong. Tumingin si Ghislaine sa kagubatan at biglang kinabahan. Hindi makapaniwala ang mga mersenaryo na nakakakita sila ng mga tunay na runestone. Ang mga batong ito ay bihira lang makita ng karaniwang tao sa buong buhay. Hindi ito agad napansin ni Ghislaine dahil ang mga mapanganib na gas mula sa mga bangkay ay humalo sa makapal na hamog. Nagbago ang eksena at dinala tayo sa isang taon ang nakalipas. Napunta tayo sa kampo ng mga sundalo sa kaharian ng Luanya, malapit sa pero wala ng oras ang bida natin para magpaliban pa. Naniniwala siyang mawawalan ng saysay ang lahat. Pagkalapag niya, huminga siya ng malalim at tiningnan ang halimaw. Napansin niyang tila wala man lang balak sumuko ang blood python. Inutusan sila ni Ghislaine na lumikas agad. Tumakbo ang mga mersenaryo. Pero, hindi sila tuluyang tumakas. Itinaas ng ating bida ang kaniyang espada. Sinabi niya sa Forest of Beast Expedition Team na, kailangan nilang bumalik ng buhay. Binuka nito ang kaniyang bibig at nilamon ang ating bida. Gulat na gulat ang lahat sa nakita. Pero ang ganitong krimen ay maaaring magresulta sa pagkawala ng kaniyang knight status. Sabi ni Albert sa count, sinabi niya na maaari siyang mamatay at ang mga halimaw mula sa gubat ay posibleng sumalakay sa kanilang teritoryo. Nagulat si Ghislaine nang makita ang sulat mula kay Count Rayfold, na alam naman ng lahat na hindi kasundo ni Amelia. Ay sapat na para pondohan ang buong Night Order sa loob ng ilang buwan. Pero inamin ni Ghislaine sa kanila na naubos na niya. Nakita nating nagising si Ghislaine sa loob ng isa sa mga tolda. Nagulat ang pinaghihiwa-hiwalay din nila ang mga bangkay ng mga halimaw sa iba't ibang bahagi. Hindi makapaniwala si Homer sa kanyang mga nakikita. Pinuri siya ni Randolph sa kanyang pagsisikap. Tinanong pa niya ang bida kung pagod ba ito mula sa ekspedisyon. Sinabi naman ni Albert kay Ghislaine na tila may maling akala ito, sinabi niyang ipapaliwanag niya ito sa bida. Sabi niya, wala siyang kaide-ideya kung paano nagkaroon si Ghislaine ng ganoong klaseng mga tauhan sa ilalim niya, para raw silang isang elite force. Inialay ng konde ang buong buhay niya sa pagprotekta sa lupain, kahit wala ang kanyang asawa, anak na lalaki, o anak na babae. Nawalan siya ng malay at laking gulat ng lahat sa nangyari. Sa susunod na eksena, makikita natin ang isang kalapati na gamit ang isang malamig na tingin, sinabi ng konde na ang magiging supreme commander ng operasyong ito ay walang iba kundi si Victor. Nagbago ang eksena at makikita natin si Amelia na sumisigaw habang nakasandal ang kanyang ulo kay Bernaf. Tinawag naman ng lalaki ang ibinunyag ni Amelia na nakakuha siya ng impormasyon na nakuha na nila ang mga runestone 2 araw na ang nakalilipas. Sinabi niya kay Bernaf na halata naman kung kanino nila ito ibebenta. Napagtanto ni Bernaf na balak na agad kumilos ng kaniyang amo. Tinanong niya kung saan niya gustong manghimasok. Ibinunyag ni Amelia sa kaniyang kabalyero na iisang lugar lang ang pupuntahan nito. May iisang lugar lang sa Hilagang Rehiyon kung saan ibebenta ni Ghislaine ang mga ito. Naniniwala siyang pupunta ang bida natin sa
Papunta siya sa pinakamagaling na magic tower sa Hilaga na pinamumunuan ng isang pampitong circle na Archmage. Ang magic tower na ito ay kilala bilang Crimson Magic Tower. Ayon kay Amelia, kailangan ang mga runestone. Dahil dito, laging porsigido ang mga magic tower na makuha ang mga supply. Naglagay siya ng pin sa mapa. Inutusan niya si Bernaf na ihanda ang mga wildcats para tambangan ang mga pangunahing daan patungo sa tore. Hindi si Ghislaine ang target nila, kundi ang mga trabahador na nagdadala ng mga runestone. Sabi ni Amelia, gagamit sila ng isang taktika. Gagamit sila ng hit and run na taktika para ihiwalay ang mga nagdadala at tuluyang mapigilan ang pagpasa ng mga gamit. Isa siyang lalaki na tila nawawala na sa sarili. Ghislaine Pertium ang pangalan niya, habang nanginginig sa sakit, pinag-iisipan ng isang lalaking naka-arm. Hindi niya akalain na talagang kinakapos na sila sa mga trabahador. Imposible namang malaman nila. Sabi niya, kukunin nila ang mga runestone para sa sarili nila. Pinaalalahanan siya ni Bernaf na may isa pang magic tower. Ito ang Flame Magic Tower na nasa teritoryo ni Brian. Tinanong niya kay Amelia kung tama bang ilabas nila ang lahat ng tauhan. Sinabi ni Amelia na baka totoo yan noon. Ibinunyag niya na unti-unti nang humihina ang Flame Tower. Nawala ang pwesto nito sa tuktok dahil nabulag sila sa nakaraang tagumpay. Naniniwala si Amelia na mukhang hindi pipiliin ni Ghislaine ang alok ng Flame Tower kaysa sa mas magandang deal ng Crimson Magic Tower. Nangako si Amelia na kukunin niya ang lahat. Sa seryosong mukha, nangako siyang aagawin ang lahat kay Ghislaine. Sunod naman, dako tayo sa Pertim Castle. Makikita natin si Ghislaine na nakahiga sa kama. May mga benda sa kanyang buong katawan at walang malay ang bida natin. Nagbago ang eksena at bumalik tayo sa oras na nakikipaglaban ang bida natin sa Blood Python. Nilamon si Ghislaine. Ang isang predator na gaya ng Blood Python ay agad na tinutunaw ang biktima nito. Nilalamon niya ito bago pa man makarating sa esophagus. Dahil wala naman siyang pakialam sa mga ganitong bagay noon. Sinabi ni Elena sa kanyang kuya na kailangan na niyang umalis. Pero ang mana mula sa ikatlong core ni Ghislaine ay sinunog ang asido sa sandaling dumikit ito. Pinigilan nito ang pagpasok ng lason sa Gayunpaman, ang prosesong ito ay gumagawa ng nakalalasong usok at hindi makahinga ng maayos. Karamihan sa mga pinilit ni Ghislaine na tiisin ito, ayaw niyang matapos na lang doon ang lahat. Mawawala ang ekspedisyon at ang kaniyang Dahil imposibleng hindi malason, nagdesisyon ang ating bida na gawing sariling lakas ang lason. Itinuon niya ang bawat patak ng pumapasok na lason sa kanyang mana core. Alam niya na ang mabilis na pag-ikot ng mana. Ipinikit niya ang kaniyang mga mata at sinimulang galawin ang enerhiya. Ang ganitong mabusising pagkontrol sa mana ay pang superhuman na antas na. Tanging ang mga nakarating lang sa antas ng mga superhuman ang makagagawa nito. Naniniwala si Ghislaine na ang lason ay magsisilbing panggato. Naniwala siyang ang enerhiya ng lason ay magsisilbing alternatibong enerhiya na kayang tumagal sa isang pagsabog ng mana. Sa sandaling naisip niya ito, inatake niya ang halimaw. Balik sa kasalukuyan, makikita nating nagising na ang ating bida. Sinabi ni Ghislaine na gusto rin niyang tumulong. Nabigla si Elena. Hindi naman makapaniwala si Belinda na nagboluntaryo ang kanyang amo. Pagkaangat ng ulo niya, nakita niya si Elena sa tabi niya, nagulat siya. Sinabi niya na 2 araw itong walang malay. Ipinaalala rin niya na wala man lang itong At heto, nawalan pa ng malay pagka-uwi. Nagulat si Ghislaine. Tinulak ni Elena ang kapatid para tawagin si Belinda. Hindi makapaniwala ang ating bida na 2 araw siyang tulog. Naalala niya na nakatanggap lang siya ng kaunting first aid. Ginamot siya pagkalabas sa katawan ng python. Gusto niya sanang maghintay hanggang sa mabenta ang runestone. Kaso, hindi niya pa kaya sa bata niyang katawan. Bumangon si Ghislaine sa kama. Alam niyang lumipas na ang 2 araw. Hindi dapat sapat ang 2 araw para makarecover siya sa tinamon niyang pinsala. Para sa kanya, napaka-imposible nito. Tinanggal ni Ghislaine ang kanyang mga benda. Napansin niyang lumakas ang kanyang katawan, tumibay ang kanyang resistensya. Nang suriin niya ang kanyang core, napagtanto ng ating bida na nagbago na ang katangian ng kanyang mana. Napaisip tuloy si Elena kung talaga bang napuruhan ang ulo ng kanyang kuya. Ang paraang ito ay hinding-hindi nalaman ni Ghislaine sa dati niyang buhay. Kahit hindi niya sinasadyang itaya ang kanyang may ilang bagay pa siyang kailangang kumpirmahin, napagtanto ng ating bida na mas mabilis siyang lalakas gamit ang paraang ito. Kumuha si Ghislaine ng damit sa kanyang aparador. Naniniwala. Alam niyang marami nang nakabalita sa nangyari sa loob ng 2 araw na wala siyang malay. Gusto niya munang puntahan ang mga mercenary. Bago pa siya makaalis, may kumatok sa kanyang pinto. Pinapasok ni Ghislaine si Belinda.
Sinabi niya rito na hindi na kailangang kumatok pa. Pumasok si Belinda sa kwarto. Nagulat ang ating bida nang makita ang kanyang ama. Sinabi ni Walter sa kanyang anak na nabalitaan niya ang tungkol sa pagkalason nito matapos ito. Sinabi niyang nalaman niya ito kay Belinda. Muli niyang tinanong ang kanyang anak kung talagang ayos lang ba ito. Sinabi ni Ghislaine na maayos lang siya. Nakahinga ng maluwag ang Count nang marinig ito. Agad namang lumapit si Belinda sa ating bida. Narinig ng mga tao sa bayan na pinalalayas ni Elena ang kanyang kapatid. Sinabihan ng dalaga si Siniguro naman ni Ghislaine na ayos na siya. Tinanong ni Walter ang kanyang anak kung pwedeng makausap ito sandali. Sinabi niyang may hiling siya rito. Nagulat si Ghislaine nang marinig ito. Sa susunod na eksena, makikita natin ang ating bida at ang kanyang ama sa isang training ground. Hinubad ni Walter ang kanyang armor. Pakiramdam ni Ghislaine ay medyo kakaiba ang sitwasyon. Ngayon lang sila nagkaroon ng pagkakataon. Iniiwasan niya ang kanyang ama sa dati niyang buhay dahil takot siyang mapagalitan o masigawan nito. Humingi ng paumanhin ang Count kay Ghislaine dahil ipinatawag niya agad ito gayong kakagising lang nito. Sinabi niyang nasa napakagandang kondisyon siya salamat sa 2 araw na pahinga. Tinanong niya ang kanyang ama kung ano ba ang hiling. Tinitigan ng matalim ni Walter ang kanyang anak pero umiwas din agad ito ng tingin. Napaisip si Ghislaine. Noong bata pa siya, naikuwento ng ina ni Ghislaine na hindi marunong magpakita ng totoong nararamdaman ang kanyang. Tinanong ni Ghislaine kung bakit ganoon umasta ang kanyang ama. Ipinaliwanag ng babae na matatakot daw ang mga itong magtrabaho kapag nasa paligid siya. Tinanong ng bida natin ang kanyang Hindi pa ito kailanman nagpakita ng kanyang totoong pagkatao. Ang tanging pagkakataon nakiusap ang ina ni Ghislaine na intindihin ang bahaging iyon ng kanyang ama. Sa kasalukuyan, inutusan ng Count si Ghislaine na itaas ang kanyang espada. Tinanggap naman ng ating bida ang hamon. Kumuha ng magkaibang stance ang mag-ama. Unang sumugod ang Count sa ating bida, pero mabilis na naharangan ni Ghislaine ang atake nito. Inihakbang ni Walter ang kanyang paa, at mas binigatan ang diin sa kanyang espada. Nagawa niyang madiinan at mapabagsak si Ghislaine. Agad na nag-ipon ng lakas ang ating bida at bumawi ng atake. Muling umatake ang Count kay Ghislaine, pero naharangan din ito ng bata. Nagpakawala pa ng isang atake ang Napansin ng ating bida na napakabigat ng bawat bitaw ng espada ng kanyang ama. Bagamat nahaharangan ni Ghislaine ang mga atake, unti-unti naman siyang napapaatras sa lakas nito. Sinabi ng babae na ang pinakamagandang maitutulong niya ay ang huwag nang humarang. Pero sa kabila ng lakas na ito, may kasama ring lambot ang kanyang galaw para protektahan ang lahat. Nang makalapit si Walter at umatake siya sa tagiliran ng kanyang ama, pero mabilis itong naharangan ng Count. Sa huli, sabay nilang itinutok ang kanilang mga espada sa leeg ng isa't isa. Nagulat si Walter sa bilis ng anak. Pinuri niya si Ghislaine sa ipinakita nitong galing at determinasyon. Sinabi niya rito na malaki na ang naging pagbabago nito. Nagpasalamat naman ang ating bida sa papuri. Pinayuhan ng Count ang kanyang anak na medyo bawasan ang diin sa espada sa ilang. Ang payong ito ay para kapag nagkakasalubong ang kanilang mga talim. Sinabi niya kay Ghislaine na mayroon itong lakas at bilis para tumbahin. Pero binalaan niya rin ito na baka maging madali para sa kalaban na basahin ang kanyang susunod na gagawin kung hindi siya mag-iingat. Nagulat si Ghislaine nang marinig ito. Ang nakasanayan niya kasi ay pakiramdaman lang ang galaw ng kalaban habang tumatagal ang laban. Napagtanto ng ating bida na ito ang unang pagkakataon na nakatanggap siya ng gabay at turo mula sa ibang tao. Ang husay ni Ghislaine sa espada ay dala lamang ng kanyang instinct at karanasan sa tunay na labanan. Narealize niya na marami pa pala siyang mga bagay na nakaligtaan. Habang itinataboy siya ng kapatid niya, naalala ni Ghislaine na ang katawan nito ay natagpuan malapit sa slums, malayo sa pinagdadausan ng. Noon pa man, laging naniniwala si Ghislaine na ang tanging maaasahan niya lang ay ang kanyang sariling lakas. Pinag-alinlangan niya ang sarili niya. Akala niya kasi, mag-isa lang niyang kakaharapin ang lahat ng hirap at pasakit. Ngayon, napagtanto na niya na hindi naman pala masama ang magpaturo. Nagpasalamat siya sa kanyang ama sa lahat ng itinuro nito sa kanya. Inamin ng konde sa kanyang anak na ang totoo ay balak niya talaga itong pagalitan ngayong araw. Nagulat ang ating
Ipinaliwanag niya kay Ghislaine na kahit gaano pa kalaki ang naitulong niya, lumabag pa rin siya sa mga panuntunan. Sinabi niya rito na kapag ang lahat ay nagsimula ng balewalain ang mga batas, dahil lang sa kunwari, ay may naitulong sila. Sinabi ni Walter sa kanyang anak na nagbago na talaga ito. Hindi gaya ng mga nakaraang gulo na idinulot niya dahil sa pagiging padalos-dal. Mas malawak na ang pananaw ni Ghislaine ngayon at may mas malalim na layunin. Pinayuhan ng konde ang kanyang anak na ituloy. Hiniling niya rito na laging isipin ang Pertium at ang mga tao sa paligid niya. Sinabihan niya itong gampanan ang kanyang mga tungkulin bilang tagapagmana. Naniniwala ang bida natin na may tumawag kay Elena doon o pilit siyang dinala sa lugar na iyon para patayin. May bigla siyang naalala. Ipinaalala niya sa kanyang ama na may hiling daw ito. Sinabi niya sa konde na, hindi pa nito nasasabi kung ano ba talaga iyon. Napahinto si Walter nang marinig ito. Bakas ang kaba sa kanyang mukha. Tinanong niya ang kanyang anak kung may sobra ba itong pera. Sa susunod na eksena, makikita nating dumating ang ating bida sa himpilan sa forest. Naghihintay sa kanya ang kanyang mga tauhan. Napangiti si Ghislaine nang makita silang nakapila. Kinumusta niya sila kung maayos ba ang lahat. Habang sumisigaw ng buong lakas, sinabi ng mga tauhan na maayos lang sila, tinanong naman ni Gillian kung bumubuti na ba ang. Sinabi ni Carr sa kanya na mukhang mas malusog na siya ngayon. Humingi ng paumanhin si Ghislaine sa kanila dahil pinaghintay niya sila ng. Tinanong niya si Gillian kung kumusta na si Rachel. Napayuko ang lalaki. Sinabi niyang hindi niya akalaing darating ang araw. Na makikita niya uli itong nakakalakad. Sinabi niya kay Ghislaine na utang nila ang lahat sa kanya. Natuwa naman si Ghislaine nang marinig ito. Sinabi niya kina Belinda, Claire, at Gillian na may kailangan siyang sabihin sa kanila. Sa seryosong mukha ng ating bida, pumasok silang lahat sa loob ng isang tolda. Ikinuwento ni Ghislaine ang lahat ng nangyari noong araw na umatake kay Elena. Sinabi niya kung paano niya pinigilan ang mga ito sa pagpatay sa dalaga at ang balak na gamitin ang kamatayan nito para magsimula ng giya. Ikinuwento rin niya kung paano niya nahanap ang bangkay ng batang Panginoon ng pamilyang Dard. Binanggit din niya na may mga taong nagmamasid sa Pertium. Ipinaliwanag niya sa kanila na binabantayan sila ng mga taong. Sabi niya, malamang ay matagal na silang kumikilos. Wala silang oras o sapat na kagamitan para makapaghanda. Naintindihan na rin ni Belinda kung bakit nagmamadali ang kanyang amo. Akala niya kasi ay makakahinga na sila ng maluwag. Una ay ang Forest of Beasts at ngayon naman ay Giyera. Sabi ni Claire, hinding-hindi talaga siya nabubagot sa lupaing ito. Sinabi ni Gillian sa ating bida na ito na ang pinakamagandang pagkakataon para atakihin ang Pertium. Sa isang lugar na ang pagkakatuklas ng minahan ng runestone na isang napakahalagang yaman ay kayang baguhin ang lahat. Sinabi ni Ghislaine sa lalaki na tama siya. Sabi niya, hindi sila titigilan ng kanilang mga kaaway. Sinabihan ni Belinda ang ating bida na isang sundalo ang tumakbo palapit sa kanya. Tinawag ng lalaki si Ghislaine bilang kanyang Panginoon, agad na sabi niya, kailangan na nilang sabihan ang kanyang ama at ang mga basalyo. Pero sabi ni Ghislaine, hindi pa ito ang. Ipinaliwanag niya na trinaydor sila ng mga bodyguard ni Elena. Sabi niya, posibleng may mga traidor din sa hanay ng mga basalyo. Wala pang paraan para masiguro kung sino ang tunay na kakampi. Sinabi niya sa kanila na nakakuha siya ng kaunting oras dahil sa pagligtas niya kay Elena, pero ngayong nahanap na nila ang runestone. Wala nang dahilan para tumigil ang kanilang mga kaaway. Sa seryosong mukha ni Ghislaine, sinabi niya sa kanila na magiging mahirap itong laban, na nahimik ang lahat. Hiniling naman ni Claire sa ating bida na utusan na sila sa kung anong dapat gawin. Sinabi niya kay Ghislaine na naging masaya naman ang pagsama-sama nila hanggang ngayon. Ipinaalala naman ni Gillian na naialay na niya ang kanyang buhay sa kanya. Nangako siyang lalaban kasama niya hanggang sa huling sandali. Sinabi naman ni Belinda na walang magpoprotekta sa kanya. Napangiti si Ghislaine nang marinig ito. Ang pinakamalaking kaaway ng Pertium ay si Duque de Lin. Nagulat siyang makita ang matandang sundalo. Tinawag niya itong matandang Fergus. Habang hinihingal ng malalim, natutuloy na sila ngayon sa Flame Magic Tower. Natuwa si Claire nang marinig na sa wakas ay ibebenta na nila ang mga runestone. Sabi niya, yayaman na raw sila. Tinanong ni Belinda ang kanyang amo kung sigurado. Mas malapit ang tower na iyon, at malamang na mas malaki ang ibabayad nila. Ipinaliwanag naman ni Ghislaine na ang Flame Magic Tower ay hindi gaanong magdudulot ng gulo. Sinabi ni Gillian na tama siya. Ipinaliwanag. Tiyak na may mga hindi inaasahang bisitang susulpot para manggulo. Dahil puno ng mga runestone ang dala nila, ang laging pag-una sa kilos ng kaaway. Ang tanging tamang gawin. Napagtanto ni Belinda na baka ma-ambush na naman sila gaya noong nakaraan.
Mula nang naging Archmage na may 7 bilog si Delmuth ng Crimson Magic Tower at nakilala ang kanyang pangalan, pabagsak na ang Flame Magic Tower. Alam ni Ghislaine na mas kikita sila kung ibebenta nila ang mga runestone sa Crimson Magic Tower na siyang pinakamalakas sa Hilaga. Ginagawa naman ng Flame Magic Tower ang lahat. Pinunasan ni Fergus ang kanyang pawis. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang maayos ang kalagayan ng kanyang amo. Hinawakan ng lalaki ang bida natin at pumunta sa Flame Magic Tower para sa sarili niyang dahilan. May gustong makatagpo ang bida natin. Nagbago. Dinala tayo sa Flame Magic Tower. Pinakita rito ang kanilang mga kahanga-hanga at mararangyang gusali. Sa loob ng isang batang babae na napapalibutan ng mga libro at nanginginig. Tinatawag niya ang isang nagngangalang Professor Ronaldo. Tinanong niya. Liwanag na sinabi nito. Sa susunod na eksena, makikita nating dumating na si Ghislaine at ang kanyang grupo sa teritoryo ng Brevant. Nakita nila ang dambuhalang tower ng Flame Magic Tower sa lupaing iyon. Nagulat si Gordon nang makita kung gaano kalaki ang sabi ng lalaking may takip sa mata, nababalitaan lang daw niya ang tower dati. Sabi pa niya, ngayon lang siya nakarating dito. Sa pagtingin-tingin pa lang, alam na ng mga mersenaryo na mas maganda ang buhay dito kumpara sa Pertium. May mga nagagandahang gusali at magagarang karwahe ang teritoryo. Nakita rin ng mga mersenaryo ang napakaraming magic scroll. May nakita rin silang mga mage na gumagamit ng mahika para ayusin ang daan. Ngayon lang sila nakakita ng mahika. Tinawag niya ang kanyang sarili bilang isang abang lingkod. Sinabi niya rito na agad siyang tumakbo nang mabalitaan para itago ang kanilang mga sarili. Dahil sa spell, naging invisible sila. Nagulat ang mga mersenaryo sa kanila. Bigla na lang nawala ang mga mage sa gitna ng tirik na araw. Ipinaliwanag ni Ghislaine. Sinabi niya sa kanila na hindi sila welcome ng mga mage. Tinawag naman ni Sir na mga uto. Nagulat din si Belinda nang makita kung gaano kalaki ang Magic Tower. Kahit na natanggal na sila sa pagiging numero 1, kahanga-hanga pa rin ang kanilang Magic Tower. Sinabi ni Gillian sa kanya na ang teritoryo ng Brevant ang isa sa mga pinakamay buong kaharian. Naiintindihan ni Ghislaine kung bakit sila namamangha, pero alam niya na itong Magic Tower na nasa itaas noon ay babagsak din sa huli. Pagdating nila sa gate ng tower, sabi ni Sir na hindi man lang daw niya makita ang tuktok ng tower kahit na ang lapit na niya. Tumingin-tingin si Belinda sa paligid, tinanong niya kung nasaan. Mga armor lang ang nakahilata sa pasukan. Sa sandaling tinanong niya ito, may isang tao sa tuktok ng gate na nagtaas ng kamay. Sabi naman ng bida natin na itigil na nila ang pag-uusap tungkol doon. Pilitin silang humanda, may hawak na malalaking palakol ang mga armor. Sinabi ng mage na hindi basta-basta pwedeng. Pinagpakilala niya sila at tinanong kung ano ang sadya nila. Nagulat si Belinda nang makitang ang mga armor na parang mga manika. Hindi makapaniwala si Sir na hindi man lang bumaba ang mga mage para salubungin sila. Bumaba si Gillian sa kanyang kabayo at ipinakilala ang kanyang Panginoon bilang ang batang Lord ng Pertium. Hiniling niyang dalhin trade officer. Sinabi niyang may dala silang magagandang kalakal para ibenta. Mayabang namang sumagot ang mage kay Gillian na wala silang binibili. Nainis si Belinda nang marinig ito. Sinabihan niya ang lalaki na hindi pa nga nito tinitingnan ang dala nila. Sabi ng lalaki, ang Pertium daw ay lupain ng mga pulubi sa Hilaga, sabi pa niya. Pertium ay malamang na mga basura lang na gamit mula sa mga halimaw, o kaya naman ay mga walang kwentang potion. Makipag-usap sa kanila. Itinutok nila ng kanyang kasama ang mga palakol ng mga manik. Habang nakangiti, ipinaliwanag ng dalaga sa lalaki na kakaiba ang kinikilos ng. Tinanong ni Gillian ang bida natin kung ano ang dapat nilang gawin. Tinanong ni Ghislaine ang mage kung talagang gusto ba nilang umalis na ng maliit na piraso ng runestone at sinabing dapat alam nito kung ano iyon kung isa talaga siyang mage. Nagulat ang lalaki sa narinig, tiningnan niya ang kamay ng bida natin. Nanlaki ang kanyang mga mata ng tiningnan niya ang napakaraming karwahe sa likuran nila. Napagtanto niyang ang mga karwaheng iyon ay may lamang mga runa. Habang nakangiti, tinanong ni Ghislaine ang mage kung ayaw pa rin ba nilang bumili. Nagbago ang eksena at makikita na natin ang bida natin. At si Belinda sa loob ng tower. Yumukod sa kanila ang trade officer at ang mage. Humingi ng paumanhin ang trade officer. Nagpakilala siya bilang si Sane. Sinabi niyang sabihin lang nila kung may kailangan sila. Sinabi ni Ghislaine sa
Mga runestone. Sabi niya, kailangan niya ng isang tao na mananagot hanggang sa huli ng kasunduang ito. Sinabi niyang kailangan niyang makausap ang Tower Master. Nagulat si Sunny sa narinig, agad naman siyang pumayag sa hiling. Nakiusap siya kay Fergus na ihatid na si Ghislaine sa kwarto nito. Agad namang pumayag ang matanda. Nairita. Tinanggap ng lalaki ang utos. Sinabihan siya ni Belinda na ganyan dapat ang inasal niya noong una pa lang sa halip na pagtawan. Hindi na nakapagsalita pa ang lalaki. Habang papunta sila sa reception, nakarinig sila ng isang. Tinanong ni Ghislaine ang lalaki kung may problema ba, pero pinakiusapan lang siya nito na huwag na lang pansinin ang narinig. Sinabi niya sa kanya na karaniwan lang naman daw ang ganoong mga ingay kapag may ginagawang magic research. Sa kabilang makikita ang tatlong mages na binubuksan ang pinto para palabasin ang usok mula sa isang silid. Doon, pinaalalahanan ng pinuno ng mga mages ang babae na sinabihan na niya itong huwag nang aapak pa sa laboratorio kay. Habang nakangisi, sinabihan niya ang babae na pampasikip lang daw ito sa laboratorio nang wala namang sapat na dahil. Sabi niya, ito ay dahil hindi naman siya marunong gumamit ng magic. Tinanong pa niya ito kung tingin siya kaya ang susunod na Tower Master ng Magic Tower, at isa ring Third Circle Mage. Nakita niya kung paano nagiging sagabal ang reputasyon niya bilang isang basag ulo, naisip ng bida natin na kailangan na niyang sumuko muna. Sinabihan ng babae na dapat pa siyang magpasalamat dahil pinatira siya ng Tower Master at binigyan ng matutuluyan. Sumagot ang babae na may karapatan din siyang gumamit ng laboratorio dahil isa rin siyang mage. Sabi naman ni Alfoy, sige, ituturing daw nila itong isang mage. Itinaas niya ang kanyang wand at nag-ipon ng Sinabihan niya ang babae na dapat ay kaya nitong gumamit ng defensive spell para sanggain ang ganitong klaseng simpleng atake. Habang nakangiti ng nakakaloko, hinamon niya ang babae na subukan nitong harangan ang kanyang atake. Pagkasabi niya nito, agad niyang itinira ang First Circle Magic na kung tawagin ay Fire Sling sa direksyon ng babae. Mabilis na itinaas ng babae ang kanyang kamay at sumigaw ng defense, pero wala man lang nangyari. Agad niyang itinakip ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha sa takot. Buti na lang, ginamit niya ang kanyang espada para hiwain ang atake. Nagulat ang mga lalaki sa bilis ng pangyayari. Nagpasya siyang alamin pa ang tungkol sa kastilyo. Nang sumunod na linggo, kinuwento ni Ghislaine sa matanda ang tungkol. Nagbago ang eksena at dinala tayo sa meeting room ng Tower Master. Makikita natin ang Tower Master na si Hubert na sinasabihan ang mga elder na paubos na ang kanilang supply ng mga runestones. Nagtataka siya kung paano sila humantong sa ganitong sitwasyon. Sabi pa niya, lalong lalaki. Ipinaalala niya sa kanila na matagal na niyang sinasabi na kumuha ng mga runestone, tapos tatanungin. Naalala naman ng isang elder na may dilaw na sombrero na madalas silang pinaghihintay ng Tower Master. Nangyayari raw ito tuwing sinusubukan nilang kumuha ng distribution line. Ang isa pang elder naman na may pulang naalala na ginugugol lang ni Hubert ang oras nito sa pagbili ng mga kung ano-anong palamuti at mamahaling gamit sa katwiran. Hindi na niya matiis ang Tower Master. Isang elder naman na may berdeng sombrero ang Sabi niya, ang master daw ng Crimson Magic Tower ay nakaabot na sa 7th Circle. Sabi niya, makakaabot din daw siya sa 7th Circle kung magkakaroon lang siya ng mas maraming runestone sa kamay niya.